Akin ang pagtalakay natin dito, itiyakin lang natin dito, ang magsasaka at manggagawang bukid, may power na, may punto pa. Kaya kahit wala tayong PowerPoint. Dito may tunay na kapangyarihan, ang mga magsasaka at manggagawang bukid, at dito may matwid na punto, ang mga beneficiaryo. Kapag hinahanap ni Atty. yung 374, nananatili yung malakas na pampolitika at pang-ekonomiya, pang-lipunan, at moral na basihan o batayan ng pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa at sa pagsasabatas ng genuine Agrarian Reform Bill o ng House Bill 374 ngayon sa 15th Congress. Dahil layunin nito na ituwid. So, sa ilalim ng slogan ng bago administrasyong matwid na daan dito sa GARD, layunin nito ituwid, i-rectify yung historical social injustice na malaunang dinaranas ng masang mapupugid, magkasaka, magagawang bukid, pangunahin. At layunin nito na totohanan na basagin yung feudal monopoly ng mga malalaking asindero, mga may lupa sa malalawak na lupain sa ating bansa. Siyempre, kasama na yung mga lupain na sa ilalim ng kontrol ng mga malalaking dayuhang korporasyon. At dito sa ating panukalang batas na ito, at sa pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa, layunin itong palayain. Ganap na palayain, masang magpupukit sa iba't ibang anyo ng kula at malapitan na pagkasamantala. At dito, kung gayon, pinibigyan ang masang magpupukit, ang saka ng bukid ay magkakaroon ng tunay na kapangyarihan. Politikal, economic. Dito, ang masang magsasaka, bukid ay higit na magiging produktibo na puwersa ng produksyon, productive forces. Na yung pangunahing kagamitan sa produksyon na yung lupa ay higit pang magiging produktibo. Na hindi lamang para tugunan yung pangangailangan ng pamilya o pamilya ng magkasaka, kundi ng makapayan ng lipunan. At hindi ito madaling may patupad, kundi pagkos ito talaga ay hakbang-hakbang na pagpapatupad dahil nga sa mga lugar na kung saan ay nagkakaroon ng lakas at kapangyarihan yung mga magkasaka sa pamamagitan ng mga kanilang mga samahan, organisasyon, doon nasisimulan ang pagpapatupad at napapatupad pa hakbang yung tunay na reforma sa lupa. Sa ilalim nitong panukalang batas na ito ay tinitiyak na yung mga lupain na sadyang itinatas, iniiwas sa iba't ibang kaparaanan, iba't ibang mga nabanggit na kanina, yung mga halimbawa ng mga non-land transfer schemes, isa na nga dyan yung stock distribution option na hindi nagkakaroon ng physical na pamamahaging lupa, yung mga lupain na by reclassification, by exemption, exclusion, at sa pamamagitan ng pagkakatwa sa mga magkasaka at manggagawang bukid na sila ay mga magkasaka, pagkatatwa ng mga Panginoong may lupa na hindi sila kinikilala bilang mga tenant, nag-uwisa sa agricultural lessee, mga manggagawa, na nagsisilbing dahilan kung bakit hindi sila nabibilang na beneficiaryo ng programa. Kaya lahat ng mga itinatas, iniiwas, in-exclude,
Yung mga kahit na-issuehan na lang mga conversion order, in-issuehan ng ginrant yung retention sa mga may-ari ng lupa ay kino-cover nitong genuine agrarian reform bill. Kaya, ano yan eh, kung ano yung hindi sinama, yung kakarampot na nandong sinasama sa mga uwad na programa ng gobyerno at yung mas malawak na hindi sinama, covered siya ng genuine agrarian reform bill. Lalampasan po natin yung definition kasi yung definition talaga kaiba doon sa definition ng mga umiirang ruwad na reforma agraryo. So, pinalawak natin sa ilalim ng GARD yung definition kung ano ang agricultural land para mapalawak yung scope at saka yung coverage ng land distribution. Sa batas natin ay pinapawalang sa isa yung visa, ina-abrogate yung mga alternatibong eskema to physical land distribution. Banggit na natin kanina, SDO, private sharing, leaseback, joint venture, at iba pa. Siyempre, kung lumitaw ulit yung corporative scheme, katulad ng panahon ni Era sa Negros, na pag pinagsama mo daw yung korporasyon ng mga asindero at kooperatiba ng mga magkasanang manggagawang bukid, corporative yun. Kasi corporation plus cooperative equals corporative. Anong inihahasik na panilin lang doon? At maling kaisipan. Yung hindi yung katotohanan na kailanman hindi maaaring mapagkasunduin ang sukdulang magkatunggali na makauling interes ng mga asindero at mga magkasaka, mga gabukit sa kabilang payo. Kaya hindi yun makapagkasaka. Yung expropriation ng lahat ng mga privado, mga lupaing privado, pag-aari, exceeding 5 hectares, covered yun. Yung pagkukumpleto ng land distribution sa panahon lamang ng 5 taon. Sasabihin nila, kadali naman. Iyan ang kaibahan ng Genuine Agrarian Reform Bill. Yung PD27 ni Marcos, 35 taong mahigit na yun. Yung Comprehensive Agrarian Reform of 1988, 20 years na mahigit yun. Dinugtungan ko pa, pinalari ko pa ng 5 taon. Abay dun sa rate of distribution, acquisition and distribution, no? Dun sa unang 1 taon, nung Carper Law, abay, 60,000 plus. Abay, halos 20 taon, kakailanganin para may mamahagi mo yung natitirang 922,000 hektarya. Pag dinala mo ba daw sa private agricultural lands, abay, hindi mahigit ng 20 taon. Hindi sasapat yung 5 taon na sinasabi nila. Diba? 45,000 divide by 922,000, abay mahigit 20 taon. Kakailanganin pa nila ang 3 batas na extension with reform, extension with reform, extension with reform, extension with reform, extension with reform. Carter. So, siyempre yung sukat ng lupa na tumamahagi, mentras mas malawak yung scope, no? Coverage, abay mas malaki yung may pamamahagi natin kada beneficiaryo. Hindi yung habang humahaba yung period of implementation, lumiliit yung scope. Ganun ang nangyari din eh, papaliit ng papaliit. O yun namang token land distribution, acquisition distribution, yun nga, ang daming mga eskema, meron na pang TRO na umaabot ng halos 5 taon, ay tapos na yung 5 taon ng Carter, mayroon pang pending sa Supreme Court, may TRO tiga-4 o tiga-5 taon. Aba,
hindi na maaaring makapaghintay ang mga magsasaka doon, no? At mas malilinawan nila kung ano yung kaibahan ng Game Agrarian Reform Bill sa buwan na CART o Carter Law. Siyempre, ito i-consider natin na salik sa pamahagi ng lupa, yung kalidad ng lupa, siyempre, yung available na lakas paggawa ng kada pamilya, ng beneficiaryo, yung pananim, at siyempre yung distribution plan. No? At siyempre, isang malaking talagang tampok na kaibahan, dyan sa CART at Carter Law, pagbabayarin ka ng amortisasyon na papataas ng papataas habang humahaba yung period of implementation. Kasi nga, may offer yung DAR, yung land bank, bawang ko, ganito lang ang presyo ng lupa nyo, ha? Sa bagamat 40,000 ito per hectare noong 1989, no? Na 40 centimos lang kada metro kwadrado, alam ba nyo ng 2004-2005, yun lang right of way appreciation, abay 1 milyon na ang halaga ng aming lupa kada sa hektarya. O piso kada sa metro kwadrado. Aba, kahit ma-acquire yan, sa ilalim ng buwan na Carter Law, hindi napapayag ng Pawang Apilo na 1 milyon lang ang halaga mo. At pagka hindi nila nagustuhan yung presyo ng lupa na inyo-offer ng Federal Land Bank, tumatakbo sa Special Agrarian Court. At yung korte naman, paulang maitakla niya, plus 6% interest, nabasa niyo ba isang kaso kung sa Mindanao na kung ilang daang milyon lang, inabot ng 1+ billion ang halaga ng lupa dahil matagal na hindi nabayaran ng land bank yung interest. Aba, pagka ganon, lalong lumalayo na ang tsansa sa mga magkasagat manggagawin naman pa sa kanila yung lupa sinasabi. Bukod pa yung mga binanggit na mga requisitos, katunayan yung 3 requisitos ngayon, wala sa version, wala sa original version ng House yun at ng Senate, doon lang sa Bicameral Conference Committee lumusot yun. No? At ang nagpakunumanukala, yung mga landlord sa Negros. Doon lang yun sa Bicameral Conference Committee, wala sa original version yun ng sa House at saka ng Senate. Baka kung tumagal-tagal pa yun, lalo nang nagtagtagan yung pinasok nilang baka Panginoong may lupat kontra magkasakang provision. Dito sa CART, libreng pamamahagi ng lupa. Sabi ng mga proponent ng CARPER, sabi ni Commissioner Monsor, hindi pwedeng magbenta yung beneficiary yung lupang may kumahagi sa kanila sa ilalim ng GAR. Ang layunin nitong GAR, reform bill, bigyan ng lupa, pamahagi ng libreng lupa sa mga magkasaka para manatili yung lupa sa kanila at yung magkasaka manatili sa lupa. Hindi para bigyan ng karapatan ibenta yung lupang pamamahagi. Kung gano'n, papalit lang. Magkakaroon ng revitalization, remonopolization ng lupa. Pero wala nang katapusang land reform yan. Di ba? Pagka yung lupa ay bumabalik din. Dahil, yun nga, pag hindi ka nakabayad, may foreclosure proceedings. At yung beneficiary ngayon, bukas hindi na. Libre pong bahagi ng lupa. Sino ba naman na magsasaka na beneficiary ang magagabukit na pamamahagi mo yung lupa sa kanya sa ilalim ng GAR na libre at no cost? Wala nang iintindihan pa yung magsasaka. Kailangan kong magbayad ng ganito, 1 milyon kada sa hektarya o hindi pa. May interest pa sa palambang. May amilyar pa sa munisipyo, sa treasurer's office. Hindi na magkakaroon ng lupa ang mga magsasaka. Sadyang dito lang sa GAR at di mo nagre-reform, magkakaroon talaga ng lupa ang magsasaka ang beneficiaryo. Yun ang malaki.